Duterte. Ang problema kay Boying, nakakuryente siya kasi sa katamaran ng mag-research. Tapos isisisi niya pa ngayon na secretly naglabas ng desisyon. Bakit ang sinisingle out mo ang Senator Joel Villanueva? Marami pa pong mga mambabatas ang sangkot sa PDAP anomaly. At ayan na nga, di ba? Kinasuhan ang Senator Bong Revilla, kinasuhan ng Jinggoy Estrada, kinasuhan ng Juan Ponce Enrile. Alam ko, sangkot din ang Gringo Honasan. Nasa naman yung kaso ni Bongbong Marcos na sinasabing tumanggap na kinabang at sangkot din sa PDAP scam sa katauhan ng isang Maya Santos na nagsilbing bagman. Actually, Marlon, again, this is a question of process because ombudsman ka. You were given that document about Senator Joel Villanueva. Marlon, nasa loob ka na ng ombudsman, ang records nasa ombudsman din. Alam mo ba, ako, sabotahe to internally for him. Because if you were provided one piece of paper, ito, i-implement mo to implement mo. Nasa record section naman ang nagsasabi nun, dapat Marlon, ang naka-attach doon sa paper, sa case na yon would be the annexes of that case, and ang very top of that is yung dismissal certificate. Pero bakit ang isinubo lang sa kanya, yung case paper? So, kaya ang feeling ko, sinabotahan siya ng tagaloob? Or Carelessness to, Pam. Carelessness, pagiging burara niya dahil kakamadali niya. Alam mo, Pam? Wait lang. Or, he has the complete file of the case. Pero dahil sa akala siguro niya, hindi na mapapansin to, hayaan na lang natin yan. So dinisregard niya yung meron palang dismissal, meron and all. Naglabas din ng resibo ang isang Joel Villanueva. Marlon, alam mo ba? Nag-strike na naman yung kaibigan mong may glitch, ha? Si George, si Jorge. Si George Garcia, because again in the news, COMELEC disqualifies Tarlac City Mayor Yap Sulit over residency requirement. Disqualifies meaning to say she is the incumbent city mayor of Tarlac, Marlon. Nag-oath, di ba? As duly elected mayor ng Tarlac City. Walang problema yung ganun eh. Ibig sabihin, the mere fact that you got to the end point means to say, binoto ka ng tao, tapos, di ba, nag-submit ka ng mga qualifications mo to be able to file your certificate of candidacy, you qualified sa kung ano yung sinasabi ng constitution, ng batas, kung anong age, kung anong, or what have you, di ba? Kaya nga meron tayong initial na COC filing or Certificate of Candidacy filing. Pero, ang masaklap dyan, Marlon, bakit umaabot sa ganitong punto na nakaupo ka na, binoto ka na ng tao, nakakamal ka ng tamang boto dahil ikaw nga ang nanalo obviously, nag-oath ka, and then 6 months, you're on your 6th month into this political play, sasabihin, hindi ka pala disqualified. What is it about the candidate na na-disqualify o yung proseso ng isang COMELEC na mali? Proseso ng isang COMELEC na mali. At saka Pam, magkano yung ginugol na ginastos dito? Magkano yung mga resources na nagastos dito? Diba? Yung pag-asa ng taong bayan na pinaboto nyo, tapos siyang dineklarang nanalo, tapos ngayon, i-disqualified. Yung oras na ginugol nung nangangampanya, Marlon, hindi biro ang pangangampanya. Sobra. Hindi biro. Ang pangangampanya ay isang dedikasyon, passion, alam mo yun, yung desire mo to achieve something for the candidate and for the country because you believe in the candidate na pinagkakampanya ninyo. Hindi rin biro, Marlon, ang gastos dyan, ha? Hindi biro. Never naging biro. Hindi rin siya biro pagdating sa sakit ng katawan, di ba? Yung stress, yung gutom, yung lahat. Lahat. Pati health mo, Pam. Kasi ulanan ka, maarawan ka, matutuyuan ka ng pawis. Tapos kanina, ang tanong ko, magkano yung ginugol, di ba? Magkano yung ginastos dito ng kampo ni Tarlac City Mayor Yap Sulit. Ang tanong ngayon, magkano rin kaya ang dahilan? George Garcia, at bakit after ng so many months, ilang buwan na ba? May 6 months na ba? Tapos bigla ka maglalabas ng ganyang klaseng kautusan. Magkano naman uli yan, George Garcia? Sinong nag-trigger? Anong intention nung nag-trigger? Sinong uupo? Sinong papalit? That's the di ba dapat, hindi pwedeng yung kandidato na mayor din, dapat ang papalit aakyat ang vice mayor. Hindi yung pwedeng sasabihin mong hindi pwedeng argumento ng Lenny and Marcos, 'di ba? Na kung natanggal yung isa, kung sino yung second highest, siya ang uupo. May ganyang case Sino yung existing na case na ganyan? Si Abante. 'Di ba? Diba?
Bakit ka nakaupo? And ano to Marlon, nagsiset ito ng hindi magandang halimbawa o premise sa mga susunod na taon o sa mga, di ba, sa mga susunod na eleksyon. Hindi Parang ano yung yan. na lang ni Yeda. Diba? Alam naman na hanggang 3 term ka lang. Tapos ngayon, pinaupo mo pa rin. So, nag-ano pa tayo? Nagkaroon pa tayo ng batas na hanggang 3-year term lang. Yung Nag-election pa tayo, di ba? Election pa tayo, di ba? And masyadong garapal ang ginagawa ng tanggapan ni George Garcia. Kaya mo pa talaga, George? Anyway, ang lahat ng yan may patutunguhan at ang lahat ng yan may katapusan, may hangganan. Actually, Marlon, yung tanong na kung kaya pa ba niya, hindi na ano yun hindi na dapat tinatanong. Kasi kinakaya niya, kahit, siguro itong mamang to kahit paano meron naman. Ang tibay na siguro. Kahit paano naman siguro meron siyang natitirang prinsipyo sa katawan niya. Pero Asan? Kaya nga kahit siguro paano, pero since motivated and driven siya by money and influenced by other people, babaluktutin niya. Is he a lawyer? Oo. Oh, kasi ano lang naman yan is if we go well, actually ngayon ko na lang ulit na realize, Marlon, sinabi mo pa lang isa siyang lawyer operator, hindi siya lawyer practitioner of holding the laws and abiding the laws, di ba? Hindi naman yata tama. Hinanapon nga siya ng debate ni Attorney Glenn Chong, hindi siya pumapayag, di ba? Kasi alam na alam ni Attorney Glenn Chong yung halikaw ng bituka ng isang George Garcia. Thank you. Ano ba? Kapag ba sinabi yung liko ng bituka, liko-liko, ibig sabihin mali yun? Ibig sabihin yung ang pagkakaintindi ko dito, lahat ng baho mo, saka lahat ng diskarte mo sa buhay ng mga illegal. Kaya mong baluktutin? At kabisado ni Attorney Glenn Chong. Diba? Oo. So ayun naman, dahil nga dyan sa desisyon na actually gabi na to dumating, Marlon gabi na lumabas yan at naglabas din naman ng statement ang ALE na sinasabi niyang sa ngayon wala pa pong natatanggap na opisyal na kopya ng desisyon ng COMELEC and Bank. Ang aming tanggapan kapag ito ay formal naming natanggap, sisiguraduhin namin gamitin ang lahat ng legal na paraan na kalaan sa amin upang ipaglaban ang katotohanan. Because she is being questioned pagdating sa kanyang roots na hindi naman talaga siya nanirahan sa Tarlac. Parang in question kay naman Marlon, kay Alice Guo. I don't know kung nagiging consistent lang nila or gusto lang nilang maging consistent sa storya ni Alice Guo or this is another political game by the by the opposition. Pag prinadje ka talaga ng administrasyon pa, talagang tatamaan ka. Pero pag ikaw kalyado, wala lalagpasan nila. And yung residency PAM, ang isang pinaka-classic and controversial diyan na pinagtibay and nung una maraming pumalag pero tinanggap na lang rin ng mga mamamayan sa Taguig. Yung residency, remember, sabay naging kongresista, yung mag-asawang dating congressman Alan Peter Cayetano at saka si Lani Cayetano. Na yung isa nasa kabilang distrito nakatira, yung isa nasa kabilang distrito nakatira. Umingay din, Marlon, early this year, yun namang paglipat allegedly ng residential address ng isang Ieda Romualdez from Tacloban to Cebu. Di ba natatandaan mo yan? But, tapos, una na niyang dininay ito by releasing a statement na hindi nga totoo and all. However, makakakita ka ngayon ng parang may mga footprints o may mga galaw na Ieda is loved by Cebuanos and all because I think nag-birthday siya, Marlon, and ang isang Cebu Normal University yata yun, basta isang university sa Cebu naglabas ng kanilang greeting card na greeting Yeda, a happy birthday. So, I don't know kasi di ba Marlon nagiging nagiging political strategy ng mga taong parang alam mo yun, yung hindi na loved by their constituents, bibili ng property somewhere just to be able to have a record na, may property ako dito, resident ako dito. Di ba ganung mga laro yan? Tama. And one time, Amy Marcos, di ba, nung bago mag-eleksyon, parang merong mga balibalitan na ito ay kung hindi magse-senator, ay magme-mayor ng Maynila. Correct. Di ba? Pero kasi meron yata siyang property sa Manila and that qualifies her as candidate for local election doon. Pero sa halimbawa pa, makatlang kita, sorry. Si President Erap, naging mayor din ng San Juan. Tapos, naging mayor ng Maynila. Oo nga, San Juan and Manila pala siya. Yes, so, yung mga ganyan, although the very main issue here is yung proseso ng COMELEC. Yung una pa lang na application, yung certificate of candidacy kasi Marlon, it's a screening process. It tells COMELEC, it tells candidates na na qualified ka o hindi ka qualified. Kaya nga early into the game, Marlon, maka-qualify mo na sino yung mga nuisance candidates Kaya nga pag nag-apply ka, you have to wait a certain time before you know kung ano ang number mo sa balota. Nagka-issue din yan, 'di ba? Kaya nga nagpalit ng number si attorney, 'di ba? From a certain number to his final ballot number na 56. Ang nakakatawa rito, Pam,
nakapag-desisyon sila patungkol sa mga nuisance candidate, di ba? Ibig Mm. sabihin, may panahon sila para suriin kung sino yung mga panggulo. Pero sa mga ganitong issue ng residency, hindi nila nabibigyan ng pansin o talagang sinasadya nila na patagalin yung ganitong klaseng issue hanggang hanggang maiboto sila at mailuklok sila kasi pampataas na ng presyo sa aregluhan. Ibig sabihin, Talaga ba? mas mahal na yan. Hello, Kuya Asam, walang kaya. Good morning, Kuya Sam. Kape-kape ho tayo. O, tsaa. Ayun nga, Marlon. Tapos ito, merong comment si Arwin Flores, Marlon. Sabi niya, pareho ni Sol Aragones, taga Pampanga siya, ngayon nakaupo sa Laguna. Baka nakapag-asawa naman at talagang nanirahan doon. We honestly do not know, but ang punto kasi natin dito is not to question kung ano yung profile ng isang kandidato kapag siya ay nahalal na at nanalo. Ang question kasi dito is bakit hindi ginagawa ng COMELEC ang kanilang trabaho ng screening ng mga kandidato una pa lang, step 1 pa lang. Oo, sino yung nag-comment kay Governor Sol? Si Arwin. Kuya Arwin, kasi merong nagkwento sa akin na si Sol Aragones, taga San Pablo City, at doon talaga nag-aral. At nung estudyante pa lang ang isang Sol Aragones, nakitaan na ito ng galing sa San Pablo City. Kasi deklamador ito, Pam. Yung magaling magtalumpati sa kanilang eskwelahan. So, hindi ko alam yung pinag-uugutan mo ng detalye, pero sa impormasyon po na hawak ko, ay nag-aral ang Sol Aragones at kinilala siyang bilang magaling na mag-aaral sa lungsod ng San Pablo, probinsya ng Laguna. Baka po yung magulang niya o baka doon ipinanganak sa Pampanga tapos doon lumaki. Parang sa ano ko po, sa akin no, sa experience ko. Pinanganak ko ako sa Davao, tapos ang tatay ko Kabiteño, ang nanay ko taga Samar, pero lumaki ako sa Maynila. So may ganung may mga ganung sitwasyon. Yun. Yeah, Marlon, tama din ang sabi ni Bryke. Ang malupit, sa COMELEC, may nakikita silang problema kapag nananalo na yung kalaban, di umano, nasa administrasyon. Yeah. Actually, ang problema talaga, COMELEC. Walang problema sa kandidato kahit nga sino, Marlon, di ba? Minsan nga may komedyante, may nuisance candidate, merong yung hindi mo alam kung ano ba, may gagawin bang matino ito o hindi. Nalalaman na kaagad. Makikita rin naman sa presentasyon mo sa sarili mo kung seryosong kandidato ka o hindi. Again, your certificate of candidacy has your biodata, kung ano ang qualifications mo, kung ano ang roots mo. You cannot say na, hindi, at saka bakit Marlon specific kay Susan Yap, na ma-question ang kanyang residency sa Tarlac kasi definitely may nagreklamo or pending yan. Ang tanong lang talaga, bakit dito sa kalagitnaan ng taon, 'di ba? Ng kanyang panunungkulan ng kanyang termino, diyan ninyo sila babalian ng pagkilos, puputulan ng Duterte Youth Party List, ma'am. Ilang milyon ang bumoto sa kanya. Tapos 3 seats ang para sa kanila. Hindi niya pinanalo, hindi niya dineklarang panalo at hindi nila pinaupo bilang kongresista. Pampakiangat naman yung sinabi ni Nio. Nakita mo? Ayan, no. Tama si Nio, ang problema sa sistema ng halalan ngayon ay si George Garcia mismo. Dapat Marlon, ito ang pinagtutuunan ng pansin sa mga impeachment eh. Bakit yung nagtatrabahong vice presidente ang pinapakialaman ninyo? Saka dapat lagi-lagi yung binabalik yung issue kay VP Sara Duterte. Dahil alam mo bakit? Wala na silang may issue na na iba pa sa pamilya Duterte. At nagbabacklash lamang, napapahiya lamang sila. Iniba ko lang yung sorry, kasi parang kinakain yung ulo ko nung screen ko. Well, anyway, Marlon, tama ka dyan, no? Wala silang alam ipitin, wala silang alam gipitin, kundi ang mga Duterte. And for so many obvious reasons, Marlon, meron namang deliverables tong mga to. Di ba halos magmakaawa ang isang VP Sara na, hayaan nyo na lang ako magtrabaho. Magnakaw kayo kung gusto nyo magnakaw, pero allow me to do my job. Let me work, please. Saan ka makakakita ng ganun, Marlon? Hindi rin madali ang trabaho sa gobyerno, ha? Marlon, kakainin nito ang oras mo, ha? Ito naman. Pero para magmakaawa ka na you want to work, that's very telling of your qualifications as a servant of this country. Si Marcos ba nakaringgan mo ng I want to work. 'Di ba? Wala. Trabaho, 'di ba? Tamad nga at walang malasakit. Tapos higit sa lahat, hindi niya rin alam ang trabaho niya bilang pangulo ng Pilipinas. Sige, fine. Given yan, presidente siya. Sige, so let the cabinet secretaries work for him. Pero kung meron kang isang gabinete at mga ombudsman in the person of Boying Remulla, in the person of COMELEC Chair Garcia, although separate entity, pero sila yung mga galamay mo na dapat maayos ang gawa sa baba para pag-akyat sa'yo, i-report mo na lang ng tama. Tapos meron kang isang Boying Remulla, Marlon, na araw-araw na lang namumuliti ka. Sunog, Pam. Sunog na kulay niya. Sunog pa yung plano niya kay Senator Joel Villanueva. High voltage ang pagkakakuryente ng isang Boying Remulla. Ayun pala yung tanong ko, Marlon. Magkaiba ba ang term na sunog at kuryente pagdating sa mga information?
Halos pareho sa information. Ah. Halos pareho, oo. So ibig sabihin kapag nasunog ka o nakuryente ka, meron kang inilabas na balita na later na akala mo talagang scoop ka, totoo yung ikaw ang unang makakapaglabas nito, and then later on babawiin mo kasi ay fake news, sorry, ganon. Alam mo Yes, nung bago-bago ako nun sa media, ang termino namin lagi diyan kuryente. Lately lang kuryente. pumasok ang nauso yung ano nung ang fake news. Nung panahon ni Tatay Digong sa ni Trump. Doon lang pumasok. Pero dati sa mundo ng pamamahayag, ang tawag diyan kuryente. Kuryente. Oo, kasi naman Marlon, ang isang Boying Remulla nag-trending talaga maghapon kahapon from morning to afternoon where he said na ang kaso ng isang Joel Villanueva noong 2016 pa, Marlon, ay isusulong niya ulit na ma-implement. Ito yung Marlon Ay, sorry, hindi yan. We will enforce it now. We will write a letter to the Senate President, ask him to enforce a letter that was supposed to have been sent long ago and ask him to enforce that order. Ano ba tong kasong kinaharap before ng isang Joel Villanueva, Marlon? Plunder case. Okay? Ito yung Kung may kay Janet background ka, kasi hindi ko alam to. Kasi kay Janet Lim Napoles sa PIDAP. Ang una, sige, wag muna kay Joel muna tayo. Bakit ba nagmamadali kayo? Nagmamadali na kayo, nag-aapura pa kayo. At alam mo bakit? Di ba nabanggitan natin kahapon, iniisa-isa nila yung opposition. Iniisa-isa nila yung minority sa Senado dahil kapag napilayan na at nalagasan na ang minority bloc, wala nang boboto o kokontra sa paghahain ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ang problema kay Boying, nakuryente siya kasi sa katamaran ng mag-research. Tapos isisisi niya pa ngayon na secretly naglabas ng desisyon. Bakit ang sinisingle out mo ang Senator Joel Villanueva? Marami pa pong mga mambabatas ang sangkot sa PIDAP anomaly. At ayan na nga, di ba? Kinasuhan ang Senator Bong Revilla, kinasuhan ng Jinggoy Estrada, kinasuhan ng Juan Ponce Enrile. Alam ko, sangkot din ang Gringo Honasan. Nasa naman yung kaso ni Bongbong Marcos na sinasabing tumanggap na kinabang at sangkot din sa PIDAP scam sa katauhan ng isang Maya Santos na nagsilbing bagman. Actually, Marlon, again, this is a question of process because ombudsman ka. You were given that document about Senator Joel Villanueva. Marlon, nasa loob ka na ng ombudsman, ang records nasa ombudsman din. Alam mo ba, ako, sabotahe to internally for him. Because if you were provided one piece of paper, ito, i-implement mo to implement mo. Nasa record section naman ang nagsasabi nun, dapat Marlon, ang naka-attach doon sa paper, sa case na yon would be the annexes of that case, and ang very top of that is yung dismissal certificate. Pero bakit ang isinubo lang sa kanya yung case paper? So ang tanong, kaya ang feeling ko, sinabotahan siya ng tagaloob? Or carelessness to, Pam. Carelessness, pagiging kapaburara niya dahil kakamadali niya. Alam mo, Pam? Wait lang. Or he has the complete file of the case. Pero dahil sa akala siguro niya, hindi na mapapansin to, hayaan na lang natin yan. So dinisregard niya yung meron palang dismissal, meron and all. Naglabas din ng resibo ang isang Joel Villanueva. Correct. Na meron ng ombudsman clearance ng 2025. At kinumpirma ni dating ombudsman, ni retired ombudsman Samuel Martires. Pero Pam, alam mo, yung pagiging careless ng ganito, na asal, ugali at paraan ng serbisyo ng isang ombudsman Boying Remulla, delikado ito, Pam. Delikado ito para sa mga ordinaryong tao. Kaya noon pa marami na tayong naririnig ng mga nakukulong, napaparusahan, nahatulan ng husgado ng mga walang kasalanan. Kasi wala silang pera, walang sapat na pambayad sa magaling na abogado, at wala ring sapat na pondo para ipantustos sa pagparuot parito sa hukuman. Napakadelikado nito dahil kung sino lamang ang gustong makasuhan, masampahan ng kaso ay agad-agad gagawin ng ombudsman. Samantalang yung iba ng mga kababayan natin na sa ibang aspeto naman sa hukuman, mga nakokonvict kahit walang kasalanan. Ito rin, Marlon, yung sinasabi natin, magulo ang gobyerno ngayon dahil sa mga klase ng tao na kagaya ng Remulla, kagaya ng George Garcia. Kasi imagine niyo, sige, labas tayo sa example ng politics. What if Remulla is a doctor and I am a patient? Ang sabi ni Remulla, Pam, hanggang bukas ka na lang. Gawin mo na lahat ng gagawin mo sa araw na ito dahil bukas matitegi ka na. Tapos, syempre, okay, lumabas ako ng clinic and then sinabi ko na sa pamilya ko, magpapaalam na ako, blah, blah, blah. Kasi sabi ng doktor, yung sakit ko hanggang bukas na lang. And then, I now get a call from the clinic. Tapos ako, nag-prepare na ako, Marlon, ng funeral ko, ng ganito. Dahil ayokong may problema yung pamilya ko eh. So bukas, isi-celebrate natin ang aking pagyao sa kabilang buhay. Ganon.
Now comes a call from the clinic of Remulla saying, madam, sorry. Ibang record po pala ng pasyente yung nabasa sa inyo. Mabubuhay ka pala, ma'am. Wala ka palang sakit, ma'am. May migraine ka lang pala, hindi ka po matetegi. Imagine that kind of person running the show and deciding what is right and wrong for this country. Imagine that kind of person. Meron kayong ganung Remulla. Ito yung classic example na wow, mali. Wow, mali. Ay, Marlon, tama ka. Bago pala mayroong fake news, may wow, mali. Ay, wow, mali. No, tama ka naman. Imagine that kind. And then here comes George Garcia na parang, nanalo na ako ng mayor. Sino nga ba yun? Yung si Susan. Kayong mga mahal kong Tarlac dyan, ganito. Gagawa tayo ng ikagaganda ng Tarlac and all, blah, blah, blah. So, nandyan na ang mga grupo na magpapatupad ng mga pangarap na yon. And yung dreams ninyo came crashing down because merong news na, uy, madam, di ka pala mayor. Kasi hindi ka pala residente ng Tarlac. Ang galing. Alam mo ang gobyerno, ang administrasyon na to, Marlon, magaling bumasag ng hapagkainan ng maraming pamilya. Subukan mo. Kung si Vice President Sara Duterte ang may pagkakamali na ganyan. Subukan mo lang. Tiyak, pinutakti na naman yan. Diba? Exactamente. Pinutakti na naman yan ang makakalaban sa gobyerno. Di ba? Ito, sabi ni Rosary Claro, Rosary talaga, mga PI talaga, mga tao ni Bangag. Nakakagalit talaga. Hindi, yung parang bang ayaw nila na meron taong payapa ang isip. Ayaw nila ng taong, ayaw nila yung tao umaangat. Gusto nila yung tao lugmok. Kasi gusto nila, kapag lugmok ang tao, doon lang sila nakakakita ng relevance na, ay, kailangan ako ng tao, relevant ako, they need me. Alam mo bakit ayaw nila, Pam? Kasi ang kagustuhan nila, ma-divert nila yung issue. Ma-divert nila yung mga balitang pinag-uusapan sa mainstream media at saka sa social media. Nawaw, mali siya. Kasi kala ng isang Boying Remulla, kapag naungkat uli yung kaso sa plunder, patungkol sa PIDAP scam ni Joel Villanueva, matutuon na ron ang atensyon ng media at ng social media. Ang hindi niya alam, itong issue ng flood control projects, kahit anong pagtatakip at kahit anong panglilihis sa issue ang gawin nyo, nakamarka na ho ito sa taong bayan. Nakatatak ito sa puso't isipan ng taong bayan dahil sa tuwi na lamang bumubuhos ang malakas na ulan, wala na hong kapayapaan sa pag-iisip ng bawat pamilyang Pilipino dahil alam nila anytime sakaling bumuhos na naman ng ulan, malubog na naman sila sa bangsa. Ito Marlon, napakaganda ng observation niya. Kinoryente, ibig sabihin sinadya, kinoryente si Ombudsman Boying ng mga staff sa office ng Ombudsman. Nagkulay alkitran na naman. Pinag-file ba naman niya ng resignation? So sabi ko sa iyo, it is likely talaga na sinabutahin siya kasi parang, okay. And here they are, Marlon, nanggugulo ng mga buhay ng mga empleyado na nananahimik naman nung wala siya sa posisyon sa panahon na magpapasko. Napakahilig nila na merong mga ganyang okasyon na pang-tao, pang-pamilya, na gusto nilang nananakit ng ibang pamilya, ng ibang tao. Gusto nila, wasak itong mga to, hindi buo yung kanilang pagkatao kasi gusto nilang, trip kong manakit ngayon. Yan po ay isang quality ng taong hindi matino at stable ang pag-iisip. Ang tanong ngayon, Pam, kaya bang mag-sorry ng isang Boying Remulla kay Senator Joel Villanueva? Magsosorry ka. Tingnan mo ang kanyang demeanor sa sa interview niyang ito, Marlon. So it was So it's a surprise, secret decision that came out. So it was a secret, sir? Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martinez never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Sir, sabi po ni Senator Joel Villanueva, sabi niya daw po, sir, na-dismiss naman daw po and harassment and fake news daw po yung sinabi. Well, harassment, it's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Even Tito Soto didn't know about it. Ngayon lang nila nilabas. So don't you call that a secret decision? But sir, what about the people here in the Ombudsman's office? Siyempre, alam din dapat nila yan, sir. Exactly. Nobody was raising any issue about it before this. Sir, may sapagan bang nangyari kung naging secret po ito? Hindi ko alam Basta it's a very mysterious decision. Kasi nga, it's a public interest decision. He ran for public office, he was elected senator. So it's a very newsworthy thing. And it's something that is in the public interest. Kailangan pa ba ng investigation internally, sir? Now we're studying the decision. We're studying everything. Sir, to be very clear, will you still send the letter or hindi na? Hindi na. Kasi nga, nagbago na yung premises natin. Narinig mo yon? Yes, Pam, unang-una, niya. secret decision. So kailangan ba lahat ng desisyon na gagawin ng Office of the Ombudsman ipaalam sa kanya?
Tapos abogado na turingan ng isang Boying Rimulya. Ang pagbabasihan mo lang ng iyong trabaho ay balita. Hindi ba bilang abogado dapat ang mas nakatuon ka, mas nakakonsentrate ka bilang ebidensya, yung mga dokumento na nandyan mismo sa tanggapan mo. Ibig It's sabihin, yung report sa news, pwede na maging pwede na maging batayan para makonvict ang isang akusado. At Marlon, wala yung mga documents na siya naman talagang pinakabasihan ng kahit sinong abogado at hukuman. you cannot say the secret decision kasi yung mga yan, kung secret decision, it is between two people, two persons. It should only be between Joel Villanueva and Martires, Marlon. Yun ang secret. Pero para bigyan mo ng mga copies yung mga concerned departments at releasean ka ng clearance to be able to fulfill your duty as senator for this term or for the whole term na nandyan siya, dapat hindi yung secret. Nagiging secret lang because it is the lamest excuse and the most convenient excuse na pwedeng panghawakan ng isang Boying Rimulya dahil nakuryente siya. Saka Boying, yung kaso di Senator Joel Villanueva, hindi ho secret decision yan. Ang alamin natin ngayon, yung secret arrangement naman sa pagitan ng Office of the Ombudsman at saka ng kampo ni Marcos Jr. dahil hindi ito na ipagpatuloy na isang panang kaso yung pagkakalink ni Marcos Jr. at ni Maya Santos sa PDAP scam. Actually, totoo. Tapos sumagot si dyan, Marlon. So, buti na lang proactive pa rin si Martires, Marlon. No? Hindi siya yung nananahimik lang. And At stake ang tanggapang iniwan ng isang ombudsman, Samuel Martires. So, kailangan niyang ipagtanggol. Kailangan niyang i-retain ang integridad at dignidad ng iniwan niyang opisina o dati niyang tahanan na Office of the Ombudsman. alam mo, Marlon, yan din naman ang pinaglaban ng isang attorney Vic Rodriguez. Hindi yung posisyon niya yung prestige ng opisina ng isang executive secretary bilang isang alter ego ng presidente. Yung kanyang paglabas para sabihin ng katotohanan, yung kanyang pagsisiwalat ng lahat ng impormasyon ng meron ng Kingmaker, the hard copy book, Marlon, it is not about himself na ako yung tama. Kahit talagang siya ang tama, ang pinoprotektahan niya talaga dito yung pangalan ng opisina dahil, Marlon, yung OES or Office of the Executive Secretary, pusod yan ng Office of the President. 'Di ba? Magkadugtong talaga yan. Pero look at yung paglilinis na merong ginagawa ang isang Martires, Marlon. Tingnan mo naman ang kalat na ibinibigay ng Boying Rimulya na yung term mo, nongga-nongga lang? Oo. Panongga-nongga lang siya sa mga desisyon niya, yung mga sasabihin niya hindi niya iniingatan, yung mga wordings niya, yung demeanor niya, hindi siya pangtao. Kasi ang tawag niya, nagpapalusot. Huli ka na, nagpapalusot ka pa. Buti na lang kamo proactive nga dahil sinagot naman siya, 'di ba? Sinasabi sikreto and all. Oh. Ito ang sabi naman ni Samuel Martires, Marlon. Nababasa mo? Ay hindi ko naman alam kung anong sikreto sa amin. Kasi meron kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Kapag yung kaso ay nare-release, napapasok yan sa System A. So nandoon sa system na dismiss ko yun. Ang date ay July 2019. Boom, panis. Oo nga, Marlon. Kung yan sikreto, bakit mo ipuput into record? Nasa system na di ba? Sa case management system na yan, Marlon, everyone has access. Those authorized to access can access. And if you can access and if it's in the record and it's in the system, how can you now say that it's a secret? Isa lang ibig sabihin nito. Itong bagong Pilipinas administration ng isang Marcos Jr. ay patuloy na nagkakalat. Patuloy na nabubuko yung kanilang bad governance. So Marlon, meron tayong ombudsman na hindi marunong dahil nakita na rin naman natin yan na meron tayong DOJ na palpak. Mismo. Diba? Meron tayong DOJ secretary sa kanyang pagkatao na nag-agree that sometimes we have to bend the law. Saka bakit mas interesado mong suriin yung issue ng PDAP scam na kinasasangkutan ng mga nasa minority bloc? Bakit hindi ka magbigay prioridad? Patungkol naman talaga sa inaabangan at sinusubaybayan ng taong bayan hinggil sa anomalya sa flood control projects. Actually, totoo yan, Marlon. Kaya sa comments, Marlon, marami na naman tayong na bad trip. Yeah. Marami na naman tayong na bad trip. Diyos ko, tingnan mo, galit na galit si Hong Bao. Kine-question ba ni Rimulya ang integridad ni Martires? Hindi, actually, lahat ng nakaalyado ng isang PRRD, ang sasabihin ng nila, dahil kaalyado ka ng Duterte, dahil ikaw ay isang ombudsman for a Duterte, for Duterte, ididikit talaga nila sa mga Duterte, Marlon. Correct. Ewan, tapos ito, ang panahon ni Boying, Ano pa naman ni Boying kay Associate Justice Martires?
Sabi ni Risbon Timbol, Pam, pagka nung bata ka meron kang pinapahiyang kaibigan, ano ginagawa mo? Babe, putik. Belat ka, di ba? Belat ka, boy. Pero yung si Boying din yung bata na mali na talaga makikipag-away pa. Grabe, di ba? Alam mo yung Ano ba, hinahataw, sorry ka na lang. yung hinahataw na ng pamalo ng kanyang mga magulang, sumasagot pa. Di ba? Yung pinapatayo ka na sa corner ng classroom ninyo, sumasagot ka pa sa teacher. Yan Ito ang yung isang Boying Remulla. Ito yung mahirap na talagang baliin yung sungay. Kasi sobra na ang haba ng sungay. Actually, no? Tapos, eto, magandang tanong to, JBC, ano ba tong nirekomenda ninyo? Oo nga. Ngayon lang kayo sumabla. Out sa Judicial and Bar Council. Ayan ang resulta ng talagang, ayan lalong shout out sa Marcos Jr. Ayan ang resulta, di ba? Di kuha ka pa. I think the Marcos administration is happy about this because they're very much contented kung ano ang kayang i-deliver ng isang Claire Castro Marlon. Kasi tignan mo ang media ngayon, Marlon, ha. To the mainstream media and ano nga tawag dun sa Malacanang press corps, MPC, Marlon. Yung mga MPC, Marlon, alam mo kapag nagtatanong sila, they say a certain, halimbawa, about the case of Villanueva versus Boying Remulla, what's your take on this? Yun ang tanong nila kay Claire Castro. What is your take on this? They are already asking Claire Castro for her takes where supposedly this person is supposed to be the alter ego and the voice or the mouthpiece of the president. It should not be her opinion, but that of the president is sleeping in his quarter doing nothing. Correct. Yun. Tama ka. Yung mga mainstream media, wag yung tinatanong kung ano ang take ng isang Claire Castro because we all know that she has nothing good to say. Parang nakita mo yung message ni comment ni Patoto Tini. Yung meaning ng JBC, hindi na Judicial and Bar Council. Ayan na, JBC is equals to just bring cash. Anong institusyon pa kaya yung magkakaroon ng integridad sa administrasyong ito, sa gobyernong ito? Malamang, Marlon, maraming empleyado ang nandyan na hindi sila proud sabihin ngayon na government employee sila. Correct. Nakakahiya dahil sa ganitong klase ng administrasyon kananungkulan. Nakakadiri. Alam mo ba, Pam, sa abroad, sa bagay, alam natin to, no? Sa abroad, pag ikaw may eto napakalaking pagkakamali nito, para akusahan mo at planuhan mo ng masama yung isang kapwa mo opisyal ng gobyerno. Alam mo, sa abroad, talagang yung iba dyan nagre-resign agad-agad. O yung iba pa nga, naghaharakiri. Harakiri nga Marlon. Di ba? At sa abroad, Marlon, kapag sinabing, halimbawa, kasi hodang presidente ka o kung anong kataas-taasang panunungkulan meron ka, pag sinabing kurap ka. Hindi ka pwedeng bayaran o busalan na wag sabihin kurap ka. Dito naman, Marlon, sumisingaw na amoy na ang sinasabi, ang bango-bango pa. Umaalingasaw na ang sinasabi, perfect. Di ba? Yan kayo mainstream media. Yan kayo mga ahensyang nababayaran. Yan kayo mga politiko, mga public servants na motivated by money. 'Di ba? Isinanglanan ninyo sa demonyo ang kapalaran at kinabukasan ng inyong mga anak. Ganun lang, 'di ba? Yan, so mabigat na naman na usapan ngayong umaga, Marlon, dahil na naman kami. hindi, minsan maganda rin naman to na unang araw pa lang na i-release na natin kung ano ang tension sa mga balita para yung in between the days natin magaan nating maisabuhay, 'di ba? Correct. Yan, yung investigasyon ng Bureau of Fire Department pa, maraming mga engineers na nagagalit at binibintang nila dun sa nag-overheat na computer. Marlon, Zero totoo yun. alam mo ba, Marlon, ang computer ko 17 years na nga. Medyo mabagal na. Alam mo bang kapag tinanggal mo yung power cord niya, hindi ko na siya kayang on and off button. Dapat lagi na siyang nakasaksak. Minsan meron akong niraran sa computer na yan and I have to do a laundry, bababa ako, bibili, tatawid, kakain, mamamalengke and all. So pagbalik ko, hindi naman sumasabog ang laptop. Correct. Although meron kang, di ba? Parang insulto yun, Marlon. Inhinyero kayo dyan? Mga Totoo. engineers kayo dyan? Yung di ba lagi kong, of course, pineflex dito yung panganay ko, isang engineer. Pinadala sa akin, sabi niya, Daddy, nagagalit na naman yung mga engineer. Kasi ginagawa raw tanga, gago at bobo ng gobyernong ito ang sektor ng mga inhinyero sa Pilipinas. Even the IT world, Marlon, is talking about this na parang hindi yan parang hindi yan pwedeng mangyari sa isang computer na yan lang tapos yung laki ng damage. Nakita mo yung laki ng damage, 'di ba? And tama din yung argument online na parang para lumaki ng ganun ng damage, nasaan ang mga tao sa opisinang 'yan? Lahat sinara yung opisinang 'yon, lahat kumain sa labas. Nag-lunch break, 'di ba? Nag-lunch break. Lahat may pangkain, lahat walang baon.
Sa bahay para tama lang sa ka opisina dyan. kumain, di ba? Tama Lahat ka dyan. may budget para kumain sa restaurant o sa karinderya. Di ba? And alam na alam natin, Pam, sa mga government offices, o kahit hindi nga po government offices, mga private companies, may naglalako dyan. Bago alas 10 pa lang, may umiikot na listahan ng ulam. Yes. Tapos, Totoo. yung message na ako ni Aiko, Yusek, dito po kayo magla-lunch. Ito po yung food natin ngayon. Ito yung tinda ni ate. So, lahat yung mga yan, kumain sa labas. So, talagang kaduda-duda. And bantayan din natin to para mapanagot kung sino ang nasa likod ng pagsunog na yan. Dahil, asahan pa natin, marami pang tanggapan ng DPWH ang mangyayari ang ganitong klaseng sinadyang pagsunog. Talo na kasi ang DPWH, Marlon. Talo na sila. Talo na sila sa ating pananaw na talagang sila ang malaking problema sa bansang ito pagdating sa mga flood control na yan. Talo na sila at panalo ang mamamayang Pilipino. Yeah. Yes. Anything else, Marlon? Si Jaime Tuwala, nakita mo? Ang nag-overheat daw, hindi computer, kundi yung shredder. Kasi sinisira na nila ngayon yung mga ebidensya at mga documents. Posible. Let's see, dito nga sabi ni Joselito, pati computer substandard. Correct. Tama. Hindi, Marlon, it can never be substandard. To run an application, yung mga engineering applications, hindi pwedeng substandard ang laptop mo. You have to have certain specifications to run some programs. Mismo, natumbok mo, Pam. Tama. Kasi Hindi pwede. opisina ho ng gobyerno yan, opisina ng Yes. taong bayan yan, na kailangan ang computer mo ay isa sa High-end. high-end. Yung Marlon, when we say high-end, hindi nga MacBook eh. Kasi may mga MacBook na hindi niya nararan ng applications ng mga basta has to do with OS, yung mga ganyan, di ba? Very technical, but it can never be substandard. It can never be an entry-level laptop. It has to be the top tier. Walang substandard, meron pa nga overpriced. Oh, di ba? Diyos ko na lang. Marami niyan sa gobyerno, Marlon. Kaya kayong lahat, tatandaan ninyo na dito sa Third Floor Studio, mind your own opinion. Ako po si Pam. Marlon,